Kasambahay na si LV Vergara pinaniga ng mga prosecutors. Todo tanggi ang mag-asawa sa mga senador na binugbog at hindi nila pinapasweldo ang aniyay ate LV na tawag niya sa kasambahay. Itinanggi ng mag-asawa ang nangyari sa pisikal na itsura ni Vergara at sa bersyon nila. 2020 nang mamasukan sa kanila ang kasambahay at may puti-puti na ito sa mata at nagkakasugat sa katawan dahil sa pagkakamot dahil kada 4 o 5 araw umano ito bago maligo. Nang tanungin kung ang pagkabulag at iba pang sugat ni Vergara ay mula sa mga gasgas, sinabi ni Ruiz na nagmula sila sa away ng kanilang mga katulong. Siguro magtapos si Senator Estrada, tanungin natin itong Dole. Ano naman ang ginagawa ng Department of Labor and Employment tungkol sa kasong ito at kung paano sila makikibahagi dito. Yusek Benjo Benavides, ikaw naman, magandang tanghali. Magandang tanghali po. Alinsunod po dun sa mga umiiral na patakaran. Kami po, ang DOL po ay nakipag-ugnayan na sa pamilya ni Ginang LB para po habulin yung mga labor-related claims. At para po mabigyan po sila ng kaunting kapital para makapagsimula ng isang negosyo. With respect po dun sa labor-related claims, nakausap na po ng aming kawani sa Batangas City. Totoo po ang workplace po niya ay dun po sa ibang region. Pero kami po ay, ang rules po namin kung saan po naka-reside yung isang manggagawa, pwede po namin iproseso yung kanyang mga claims. Kailangan lang po namin ng konting detalye, katulad nung kailan ba talaga siya nagsimulang magtrabaho, siya ba talaga ay pinasado o hindi. Sa mga pagkakataong meron pong factual issue kung nagbayad o hindi, ang ating pong patakaran ay ang burden of proof po ay nasa employer. Kailangan po magsumite ng convincing evidence ang isang employer para magpatotoo na talagang binabayaran po ang isang manggagawa. Hindi lang po ang isang kasambahay. Interestingly, Mr. Chair, si Ginang LB po ay hindi lamang maituturing na isang kasambahay sapagkat siya po ay pinagtrabaho sa isang industrial na undertaking. Sa makatubid po, Mr. Chair, ang kanya pong applicable... Paano industrial? Ano po, mayroon po kasi tayong tinatawag na wage rate para sa mga kasambahay. Meron din po tayong tinatawag na wage rate para po sa mga manggagawa na ini-employ po sa isang retail establishment, sa manufacturing establishment. Sa pagkakataon pong ito, at base na rin po sa provision po ng batas, si Ginang LB po ay hindi lamang po pinagtrabaho bilang isang kasambahay, kundi bilang isang manggagawa doon po sa sari-sari store nung pamilyang Ruiz. Dahil po doon, ang applicable wage rate po ay hindi po yung wage rate ng isang kasambahay na mas mababa, kundi po yung applicable minimum wage rate po ng isang kumpanya o ng isang negosyo, maliit man o malaki, base po sa umiiral na wage rate order ng Region 4B. Yun lamang po, Mr. Chair. So, narinig niyo po yun na kasi nagtrabaho sa gasolinahan, hindi naman siguro sa gasolinahan, sa tindahan, doon sa karnihan, doon sa grocery, kaya iba daw yung sweldo. Matanong ko, kayo nang tanungin ko, Mrs. Garcia Ruiz, meron ba hong employment contract? Wala po, Your Honor. At saka hindi po nagtrabaho ang Ate LB sa may karnihan, hindi rin nagtrabaho sa tindahan. Isang araw lang po yun yung bagong pasok niya po, Your Honor, na sabi ko, tignan ko kung saan siya, kung marunong siya magtinda. Isang araw lang po yun ng August 11, 2019 sa loob ng palengke. Pero sinulduhan ko po yun siya, yung isang araw na yun, tapos continuous na po siya sa kusina. Po sa Talipapa, hindi ba maraming beses daw yun? Nasa karsada pa kayo, sa inyo na nanggaling yun? Ay, yung tiyanggian po ng 2020 ng January hanggang March po kasi sarado na po ang tiyanggian sa kalsada. Tagahatid lang po yan sure ng mga ulam doon kasi may mga boy po kaming mga kasama, Your Honor, at saka mga pagkain, Your Honor. Manang LB, tama ba yun? Sa bahay ka lang daw, hindi ka sa tindahan? Tagahatid lang po. Tagahatid ka lang daw? Hindi po, minsan po pinatitigil po ako doon sa tiyanggian. Sabi niya, dito ka lang muna at para may kasama kami. Sabihin, ilang beses yon? Pag araw po ng Biyernes, tuwing Biyernes po, pag may tiyanggian. Gano'ng katagal yon? 8 oras? 8 hours? Parang hanggang tanghali po kami doon eh. Simula madaling araw? Opo. Sa tuwing Biyernes, ikaw ay nasa tiyanggian? Opo, sinasama nila po ako minsan. Yung Lunes, Martes, Linggo, Sabado? Andun lang po ako sa loob ng tindahan, sa may kusina. Tinipirmi na nila ako. Sa tindahan, nagtitinda ka? Minsan po, pinapatulong po nila ako doon. Sa kusina, nagluluto ka?
Minsan po, no, Bakit? Meron bang karinderya? Meron bang restaurant na maliit? wala po. O, Yung ang niluluto, yung pangkain nyo. Opo, yung mga pagkain namin. Hindi binebenta. Pa, Hindi binebenta. pinap pinapaluto lang po sa amin, sa akin Hindi, po yung minsan. niluluto nyo, hindi paninda. Minsan po, yung po galing sa tindahan. Doon kami kumukuha sa tindahan. Hindi ho, yung inyong niluluto ay binebenta ba sa mga ibang tao? May karinderya. Hindi po. Pagkain nyo lang. Opo. Ayun. Pero ikaw, may kontrata ka bang pinirmahan? O ikaw pumasok bilang kasambahay ba? O kung ano, may kontrata ba? O wala na? Wala po. Sabi po sa akin, doon ka muna lang sa kusina muna. Pag wala ka nang ginagawa sa kusina, pwede ka tumulong dito sa tindahan. Yusek Benjo, so did they violate the Batas Kasambahay referring to these spouses? Yes, based on the narration of facts in this committee, yes, Mr. Chair. All right. Dapat malaman ng mga abogado niya ito. Ginang Franz, pinagamot niyo ba siya dati noong 2019, 2020, 2021, 2022? 2019, hindi po, Your Honor. Bakit? Kasi po Bakit ngayon lang 2023 siya balak pagamot? siya po nagsabi sa akin, Your Honor, nung paalis po ako, sabi niya, ate, pag ipa-check up mo na lang ako at ipagamot mo ako para gusto ko uli magtrabaho. Yung po sabi niya sa akin, Your Honor, sige kako at luluwas kami bukas, Your Honor, kako po. E di sabay ka na sa amin, sabi ko po, nung nag-deliver naman kami, sadya talaga na, din at hindi kami nakasingil ng sibuyas, iniwan lang po namin sa Balintawak ang sibuyas, hindi rin po kami nabayadan. Pero ang sabi, the Provincial Estrada, sinakay daw sa truck ng sibuyas, wala naman siyang kasama. Mayroon po, Your Honor, yung kasama niya, kasi doon po sa unahan, Your Honor, Sabi nyo kasi sasamahan nyo. Sinamahan nyo sa truck ng sibuyas? magkakasama po kami, Your Honor, na lumuwas. Opo, Sinamahan mo ba sa truck ng sibuyas si Aling LB? magkakasama po kami. Pero doon nga lang po kami sa unahan banda kasi puno po. May kasama siya sa likod yung isang boy namin. Pero po ang biyahe ng mula sa amin hanggang sa pier po, wala pa pong 30 minutes. Tapos sa barko po, open po yun. Pwede silang bumaba, pwede silang gumala, pwede silang umakyat sa taas. Masyado makakagala kasi bulag na nga eh. May kasama po siya, Your Honor, yung isang boy po namin. Sabi nila, dito na lang kami ate, upo na lang kami dito. Pero nakataas po yun. Tapos pagdating po sa Batangas, Your Honor, kunting oras lang din po, apartment na rin po ng anak ko, tinitirhan na din po. May I turn my attention now to State Prosecutor Fadulion. Yes, Your Honor. Would you believe, this is just hypothetical, would you believe that since the alleged torture and inhumane treatment was started in Mindoro, Mamburao, and thereafter, she was turned over to one of the family members, the same members of the family of the employer. And for more than a month, she has to endure the same suffering, continuing the same household services as an employee. And apparently, hearing from Mrs. Maria Febillar, she has endured the psychological trauma. Would you believe, sir, State Prosecutor, that the elements of an alleged crime might be considered as continuing even though in another jurisdiction, not just in Mamburao, but likewise in Batangas City as well? Patuloy po yung kanyang maltreatment, hindi lamang doon sa Mamburao dahil nandun pa siya sa pagkandili ng isang miyembro ng pamilya ng Ruiz at hindi rin siya sumusweldo ron. Violation din ng batas na binalangkas ni Senator Estrada at siya ay ninenervyo, siya pa rin na nagtatrabaho doon at napilitan na nga mag-post sa messenger yung kasamahan niya na kasambahay din para siya ay ma-rescue ng kanya mga kamag-anak. So, meron bang elements ng crime na kung sakali, we're just stating this hypothetically, academically, na nangyari din doon sa Batangas City, aside from Mamburao? Based on the hypothetical question of Your Honor, I would agree, sir, that there are violations. There would be violations and it would transcend one jurisdiction since nalipat ho siya sa ibang lugar, and it would be considered as probably a continuing offense, but it would be an entirely different offense as the one, yung violation ng RA 10361.
new offense if it is an entirely paliwanag niyo po yun. Kasi kung continuing offense, edi tuloy-tuloy lang yon from the start to the culmination. So, is there another offense committed separate from the original offense in Mamburao, Yes, separate independently and committed in Batangas City? Yes, Your Honor. Again, without prejudice to the ongoing investigation, it would appear from the facts of the case that apart from the violations of yung law, yung 10361, each act of each inhumane treatment may be considered as one act. And if it is transferred, lumipat po siya ng ibang lugar, meron pong ibang posibleng violation din. Kasi if the person was detained against her will, kung hindi niya po gusto at siya po ay pinanatili sa pangangalaga ng pareho ding mga tao o kamag-anak ng mga tao na yon, nagpapatuloy lang po yung pang-aabuso na ginagawa sa kanya. So, in that sense po, continuing siya kung nagsimula siya sa isang lugar at inilipat siya sa ibang lugar para ipagpatuloy yung pang-aabuso na yon. Salamat po. Lalong-lalo na kung yung pangako ay dalhin siya sa pagamutan at hindi naman siya dinala sa pagamutan. What about Barangay Captain Fatal? Yes, Nananampanya ka pa, Kapitan? Nire-require yata ni Senator Tulfo yung kanyang presensya sa susunod na hearing. Kasi wala si Senator Hindi na Tulfo. makapangampanya si Kapitan. Nag-file ka ng certificate? Yes, Your Honor. Kailan ba kampanyahan? October 19 po to 28. Dapat siguro bago magkampanyahan, nakapag-hearing na tayo. Matagal pa naman eh. Marami lang kami budget hearing ngayon, kaya nahihirapan kami magawa ng schedule. Nagpapasalamat po ang committee ito. Before that, again, I would like to issue this stern warning to the spouses, Pablo and Franz Garcia. You might suffer the same fate. Katulad na sinabi ko kanina, yung mga amo ni Bonito Baran na nasintensya ng regulasyon perpetua. Nakita nyo naman yung kasambahay, si Aling LV. Inakita nyo yung kondisyon niya. Nabulag, halos hindi na makakita, halos irreparable na yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? Walang gagawa nun. Sumasagot si Aling LV, she's not being coached by her legal counsel. Tuloy-tuloy yung sagot niya. Sumasagot kayo, binubulungan pa kayo ng... Although, nothing against it. That's your right. Pero of course, as an observant, nakikita ko kung sino nagsasabi ng totoo. And I will not prejudge you. But again, I'm warning you, you will suffer the same fate.